Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Nagpunta kami sa iba't ibang school para mag-inquire at ihanap namin ng bagong school si Zoe. Hello mga Marites! Maaga akong nagising para mabilis kong matapos yung mga gawain kong bahay dahil aalis nga kami mamaya at ihanap namin ng school si Zoe. Kagising ko nga wala na sa higaan yung asawa ko at nagawa niya na nga yung mga dapat kong gawin dito sa bahay. Ay grabe yung ganda ko ngayon dahil meron pa siyang pa-breakfast. Ay Diyos ko, ano kayang nakain ng asawa ko? May asog yata. Ay nuka, thank you Lord. Kahit isang araw lang naramdaman kong maganda ako. Nagising na nga rin tong si Zoe kaya sabay na rin kaming nag-breakfast. Tapos nga namin kumain, nagpunta ako dito sa may likuran at nakita ko nga tong asawa ko naghihihaw na ng uulamin namin. Diyos ko, grabe nga yung sayo ko dyan. Pero nung nakita ko yung kawali ko, ay duna. Pero ginawa niyang kalanguling yung non-stick pan kong kawali na napakamahal. Mayataki ko keka. Buti na lang talaga good mood ako. Nung alipa maspas kaya ito. Diyos ko, kaya minsan talaga ayokong sumasaya dahil merong kapalit yung saya ko. Diyos ko, hindi pa man nangangalating araw yung saya ko, mitas na ako pirugo presyon. Ay, rugo naman, isa na nga lang yung non-stick pan ko, gawa niya parugong kalanguling. Fast forward nga pagkatapos namin kumain, naligo na kami at naghanap na kami ng school na paglilipatan namin kay Zoe. Actually, kung napanood nyo yung isang video ko, nai-enroll ko na talaga si Zoe sa ibang school. Kaso nga lang, no, lumipas na yung ilang araw na pagtanto ko na medyo malayo yung school ni Zoe at mahihirapan kaming maghatid sundo sa kanya. Kaya napagdesisyon na namin mag-asawang ilipat na lang siya at maghanap na lang kami ng school na mas malapit sa amin. Nagustuhan ko na nga yung unang school na pinuntahan namin, pero sabi ng asawa ko wag muna ako padalos-dalos at maghanap pa kami ng iba. Buti na nga lang talaga napipigilan ako ng asawa ko dito sa pangalawang school na pinuntahan namin. Sobrang nagustuhan ko rin. Ay, buri mo lang Nedyo. Nga nagustuhan ko na dito sa pangalawang school na pinuntahan namin, nagtanong na rin ako ng uniform. Ilinibot na rin kami dito sa school at pinakita na rin sa amin yung magiging classroom ni Zoe kung sakaling dito nga siya mag-aaral. Fairness, habang naglilibot kami dito sa school, sobrang nagustuhan namin to dahil napakalawak at napakalaki ng school na to. Pagpasok nga ni Zoe dito sa magiging classroom niya, talaga namang napakasaya at tuwang-tuwa tong anak ko at sobrang nagustuhan niya nga dito. Nga nagustuhan namin dito na pagdesisyon na namin mag-asawang dito na namin siya i-enroll. So nga lang nung i-enroll na namin siya, hindi pala sila nagbabank transfer at cash lang yung tinatanggap nila. Mga oras na nga rin dyan na pagdesisyon na namin mag-asawang bumalik na lang bukas. Umaan na nga muna kami dito sa milk tea shop dahil nangungulit na tong si Zoe at gustong-gusto na niyang mag-milk tea. Alam ko may mga magsasabi dyan na ang bata pa ng anak mo, bakit ipa-private mo? Ba't hindi na lang sa public? Nukurugo naman. Bati naman ba yung eskwela ng anak ko? Ka-questionin nyo pawari. Iisa lang tong miracle baby naming si Zoe kaya nagsusumikap at nagpupursige kami para mabigyan namin siyang magandang buhay at magandang edukasyon. O, ito na yung drama. Inabukasan nga may nagchika sa akin at meron daw malapit na school dito sa amin. Ay Diyos ko, nagbago na naman yung isip ni Marites. Ay Diyos ko, akala ko bang sure ka na dun sa pangalawang school na pinuntahan nyo? Ano ka? Ang balak lang talaga namin, titignan lang namin yung school at magtatanong-tanong lang. Pagdating namin dito, sabi ng school, kailangan mo nang ipa-assessment si Zoe. Pumayag na kami, total nandito na rin kami para makapag-desisyon na rin kami kung saan namin ililipat yung anak namin. Grabe, ang sarap nga pagmasdan ng anak namin dyan dahil talaga namang nakikinig at sumusunod siya kay teacher. Mga naghihintay kami, nagpunta muna kami dito sa bilian ng uniform para makita din namin yung mga uniform na gamit nila dito. Mga oras nga na yan, tinatawanan ako ng asawa ko dahil bakit daw tumitingin ako ng uniform. Akala ko bang dun sa pangalawang school namin siya i-enroll, no ko? Ba, tinignan ko lang naman. Wala namang sigurong masama, Nedyo. Pagkatapos nga namin tignan tong mga uniform, binalikan na namin si Zoe at sakto nga tapos na nga rin siyang i-assess. Pinapasok nga kami ni teacher dito para makausap kami at dito na nga tuluyang nagbago yung isip namin. Aro, Diyos ko. Abang ang kausap namin si teacher, talaga namang na-nosebleed ako, no ko? Sobrang nagustuhan namin dito dahil talaga namang ilinatag nila sa aming lahat at in-explain pa sa amin yung mga kailangan gawin at pag-aralan pa ng anak namin. Kaya yung asawa ko na mismo yung nagdesisyon at dito na nga namin in-enroll si Zoe. Pagkatapos nga namin may enroll si Zoe, dumiretso naman kami dito sa McDonald's para mabigyan din namin siya ng reward dahil very good nga siya sa naging assessment sa kanya. Pero nung nandito na nga kami sa McDo, bala mo mga lambot
ko. Diyos ko, yung tuition pinanganak ko, mas malaki pa sa tuition fee ko nung college. Ay, Rugo, parang ako lumulutang dyan dahil yung tuition fee niya, 2 sem ko na yon nung college. O yan, gusto mo yan, Marites? Magobra ka, loko.